good afternoon and good evening po sa inyong mga katekram po. At narito na naman ako magbibigay ng konting reaction sa mga napapanood natin dito sa mga vlog ni Tatay Tekram, no? Ni Kuya Ramil. Medyo talagang parang ang sakit sa puso, no? Kung titignan mo yung mga pangyayari sa buhay ng ating mga kababayan, no? Bigyan ko ng reaksyon yung nangyari na na-vlog ni Kuya Ram, yung si Tatay Rogelio na napulot niya, no? At dinala sa ano ba to, sa Promised Land. Nako naman, no? At nakita natin kung gaano inalagaan ni Tatay Tekram si Tatay Rogelio. Alam naman natin na may mga ilang tao na rin na ginawang ganyan ni Kuya Ram, no? Si Kuya Melvin, si Tatay Freddy, si Nanay Carmen, no? Si Kuya Bobby. Parang naka-trade na sa trademark na kay Kuya Ram yung nakakapulot siya ng isang taong, sabihin na nating taong grasa, di ba? Pero dumarating yung time na yung taong yun nagkakaroon ng transformation, no? Kumbaga dun sa pinaka-worst nagiging pinaka-the best. Ikaw na, Tatay Tekram, no? At buti na lang nag-aral si Kuya Ramil ng yung ano ba to, yung caregiver, no? Nagkaroon po, ang pagkakaalam ko is alam ko kung nag-ano siya ng caregiver, no? Kumuha ng siguro, hindi ko alam kung natapos ni Kuya Ram, pero ang pagkakarinig ko is nag-take din siya ng caregiver. At alam niyo naman ng caregiver, no? Ito yung mga tao na talagang walang kadiri-diri sa buhay. Ako rin po kasi, nag-aral ako ng caregiver, nagtrabaho ko sa ospital, nagtrabaho rin ako sa home for the aged, no? At napakahirap po ang isang caregiver, no? Lalong-lalo na yung ano ka ng EBAC, ayan. Diyan ako medyo yuway, mahina po ako sa EBAC, no? Palinisin mo na ako ng mga dugo-dugo, ng mga ganon-ganon, suka-suka, okay lang, wag lang EBAC. Doon po ako sumusuko sa EBAC. May mga tao na takot sa dugo, okay lang sa EBAC. May mga tao na katulad ko, okay lang sa dugo, ayaw sa EBAC. At may okay lang sa EBAC, mahina naman sa dugo. May mga ganun man, no? At nakita ko kay Kuya Ram na walang kadiri sa katawan na yung, di ba? Kasi lalo na, syempre lalaki yan si Kuya Ramil, di ba? Konting ano lang yan, medyo madidiri-diri. Pero kita mo naman, no? Talagang hinugasan niya ang buong katawan. Pati na rin si Kuya Lito. Saludo tayo kay Kuya Lito, no? Hinugasan niya yung buong katawan ni Tatay Rogelio. Ginawa niya rin yan kila Tatay Freddy, kay Nanay Carmen, kay Kuya Bobby, no? Talagang trademark na ni Kuya Ram yung ganyan talaga. At mapapasaludo ka talaga, no? Grabe to si Kuya Ramil, no? Wala talagang kadiri-diri sa katawan at gagawin ng lahat, no? At alam naman natin si Kuya Ramil, pagka kumilos yan, kasama ang puso, no? Puso. Nakita naman natin ang transformation ni Kuya Melvin, ni Tatay Freddy, ni Nanay Carmen, at ni Kuya Bati, no? At salamat na lang din, no? Nakita ni Kuya Ram si Tatay Rogelio, biro nyo, isang buwan na pala doon na naggagala-gala at hinahanap na rin pala ng pamilya. Naku naman. Ayun na nga mga kamamshi, diba?
nakaka-amaze talaga yung pagmamahal ni Kuya Ram sa mga taong nakikita niya sa kalsada. No, talagang grabe po yung effort na ginagawa ni Kuya Ram. No, at sa sobrang hirap ng buhay ngayon, talagang ang lahat kakalungkot, no? At isa pa na bibigyan ko rin ng konting reaksyon yung pamilya na si tatay mahina yung or nawala yung pandinig niya, yung anak may sakit. Talagang ang sakit sa puso, no? Ang sakit sa puso, ito yung mga tao na dapat talagang tulungan, no? Deserve na tulungan, no? At minsan sa hirap po talaga ng buhay is ang tao nawawala ng pag-asa, no? Hindi na alam, mahirap na nga buhay, may sakit pa, hindi alam kung saan kukuha ng pera. Samantalang, no, eto mga buhaya sa ating gobyerno, naku, bilyon-bilyon ang ginagastos at pinapatalo sa kasino. Samantalang eto ang mga kababayan natin naghihirap. Kung sila bilyon-bilyon, no, ang ating mga kababayan, kahit 1,000 wala, no, napaka-unfair talaga, no. Kung yung pinangkakasino nyo na lang, ibigay nyo na lang kay Tatay Tekram. Diba? Marami pang matutulungan ang aming Tatay Tekram, no. Kaya grabe po, nakakaano lang, no, kung ipagkukumpara mo, no, napaka grabe yung kung sila, no, sobra-sobra sa kasaganaan, samantalang merong mga pamilyang hindi alam kung saan kukuha ng ikabubuhay niya. Naawa ko dun nung naiyak na si tatay, no, nakakalungkot po, no, na wala siyang magawa dahil isa rin siya sa may kapansanan, sa may iniinda, no? At dalayan ko nawa humipo si Lord ng mga tao na tumulong dito sa pamilyang ito, lalo na kay Angel na napakabata pa, no? Grabe, meron ako mga kakilalang mga angel na talagang minsan, no, nakakaawa yung buhay nila na may mga sakit, no? At dalayan ko na tugunin din ng Lord ang kanilang mga pangangailangan, di ba? Lord, ikaw nang bahala sa kanila. At no, kung itong mga pamilyang to is hindi na alam ang gagawin kung saan kukuha, samantalang ito, Diskaya, nako, Diskaya, no? Isang sasakyan mo lang, i-donate mo na kay Tatay Teka. Ay, wala na nga pala yung mga sasakyan. Pero grabe naman kasi, no? Pag naisip ko, sabi ko kasi pag pinapanood ko yung dun sa gobyerno, grabe kayo, mga buhaya kayo. Samantalang yung mga kababayan namin na tinutulungan ni Tatay Tekram, hindi na alam kung saan kukuha ng panggastos. Diba? Nakakagalit talaga. Pero everything happens for a reason talaga, no? May plano ang Diyos, no? At sana, no, may hipuin ng Diyos sa mga misyon na ginagawa ni Tatay Tekram. Prayer ko po to, no, lagi, no? Lord, sabi ko, humipo ka pa po ng maraming sponsor na magbibigay kay Tatay Tekram upang maabot ang aming mga kababayan, no? At alam ko hinihipo ng Diyos yung iba dyan, no? At meron siyang hinihipo, no? At kung ipagkukumpara mo talaga yung buhay ng mayaman sa buhay ng mahirap, napaka-unfair talaga, no? Pero sabi ng Lord, mapalad ang mga taong ganyan ng kabuhayan. Sila ang makakita sa kaharian ng ating Panginoon, no? Kaya, grabe, alam ko naman na may plano ang Diyos sa kanila.
Mga kamamshi, nagkaroon po ako ng panahon na makapanood ng mga nangyayari sa atin kasi sobra ng gulo at nakita ko nga na talagang puro pera pala talaga ang involved dito sa mga pangyayari dito sa gobyerno natin na naku naman, bilyon-bilyon, no? Bilyon-bilyon ang mga pinag-uusapan. Etong mga buhayang to, walang ginawa sa buhay kundi magpakasarap, no? Gayahin nyo na lang ang aming Tatay Tekram. Ayun, no? Patuloy na naghahanap ng matutulungan, no? Siya yung dapat tularan, siya yung dapat maging huwaran, no? Dahil kapag tumulong siya, talagang kasama pati puso at tutulungan kanya, no? Dapat, no, etong mga nasa gobyernong to, makita nila yung mundo ng ginagagalawan nila Tatay Tekram, ng mga charity vlogger, kung gaano kahirap ang mga Pilipino, no? Nakakalungkot kasi yung mundo nila para sa mundo lang nila. Wala silang pakialam sa mundo ng mga mahihirap, no? Kaya naman saludo tayo kay Tatay Tekram. Ito dapat ang tularan ng mga buhaya, no, sa gobyerno, no? Ganyan dapat gawin nyo. Yung ginagawa ni Kuya Ram na tumutulong sa mga mahihirap. Kayo na maraming dapat itulong. Anong ginagawa nyo? Sinusugal nyo lang, no? Sorry mga kamamshi, mga katekram, medyo nalilis tayo ng landas eh. Kaya lang medyo nakakainis kasi itong mga nasa gobyerno natin na puro buhaya, no? Ang dami nilang pera, samantalang dito kailangan natin dito ng mga sponsor para matugunan, di ba? Yung mga tinutulungan ni Tatay Tekram. Pasensya na kung napunta ako doon, pero talagang gusto ko lang sabihin talaga, no? Sila bilyon-bilyon ng mga ginagastos na sa walang kabuluhan, samantalang tayo dito, no? Gustong-gusto natin makatulong sa ating mga kababayan na mahirap, lalo na doon sa mga mahirap na nga may sakit pa. Diba? Sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, no? Maiinis ka na lang kasi grabe po talaga ang nangyayari ngayon sa gobyerno na puro buhaya ang mga nakapaligid at puro sakim sa pera, no? Sakim sa pera samantalang, no? Kasi syempre nakanood ako ng mga issue, nakakabalita ako at syempre yung kay Tatay Tekram din inaabangan ko at pinapanood ko. Sabi ko, grabe itong mga to, kung makagastos kayo, kung makaano kayo, di ba? Kung makabili kayo ng mga sasakyan. Samantalang yun, si Tatay Tekram, ayun o, naghahanap ng matutulungan, naghahanap ng maisasalba para makatulong sa ating mga kababayan, di ba? No? Grabe. Sila gastos ng gastos, no? Pera ng gobyerno, pera ng lipunan. Sana binigay na lang dito. Parang ganun gusto mong sabihin, di ba? No? Grabe po kasi ang nangyayari talaga sa ating bansang Pilipinas, no? Grabe yung ang mayaman nandito, ang mahirap nandito. Grabe, no? Hindi pantay. Walang nasa ano talaga. Merong mga nasa level, pero halos karamihan mayaman at mahirap, no? Kaya kawawa po yung mga kababayan natin nandito sa level na napakahirap ng buhay, no? At kung sa gobyerno, bilyon-bilyon, yung mga buhaya dyan na bilyon-bilyong ginagastos, samantalang etong mga kababayan natin, kahit 300 lang isang araw, nagtitiis, nagtsatsaga para mabuhay. Diba? No? Nawa, dumating din ang pagkakataon na mabigyan ng pantay-pantay na buhay ang ating mga kababayan, no? Kasi
talagang nakakalungkot po sa lahat ng mga tinutulungan ni Tatay Tekram. Durugo ang puso mo at talagang iiyak sa sobrang kahirapan ng ating mga kababayan na hindi nakikita ng ating gobyerno, no? Kaya nawa dumating ang pagkakataon mapansin din ang mga mahihirap na mga kababayan natin, no? Yun lang yung gusto kong i-share, no? At saludo ko kay Kuya Ram na alam ko naman na yun ang ginagawa niya at yun ang nais ng Lord at yun yung mission na binigay sa kanya ng Lord, no? Kaya patuloy lamang tayo na sumuporta, no, don't skip ads at patuloy na kung sino po yung nais magkaloob kahit napakaliit po na halaga kung bukol sa puso, mas okay po yan, no? Talagang ang maliliit kapag pinagsama-sama, malaki ng tulong yan na maibibigay sa ating mga kababayan. Kaya wag po tayong magsawang tumulong sa ating mga kababayan dahil ang Diyos po ang magbabayad sa inyo sa kabutihang ginawa nyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat mga kamamshi, mga katekram. Gusto ko lamang po na i-share ang kabutihan ng puso ng ating Tatay Tekram. Huwag po tayong magsasawa at patuloy panoorin ang kanyang mga vlog, patuloy na suportahan at patuloy na samahan natin siya sa kanyang misyon, no? Narito tayo na magsama-sama at tutulong din para kay Tatay Tekram. Maraming salamat po mga kamamshi, mga katekram. Tandaan po natin, kay Tatay Tekram walang bibitiw, walang iwanan. Kay Tatay Tekram, may forever po tayo. Maraming salamat and God bless you all. Sayonara! Bye-bye!